Mga bro, exciting developments are on the horizon. Malapit nang matanggap ng Singapore ang lead ship ng kanilang bagong Type 218SG Invincible-class diesel-electric attack submarines mula sa German shipbuilder ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS. Umalis na ang cargo ship na maghahatid ng submarine na ito mula Germany ilang linggo na ang nakaraan, at ito'y isang malaking milestone sa regional naval capabilities. Kahit na ito ang lead ship ng kanyang klase, ang future RSS Invincible ay ang pangalawang madedeliver dahil mas matagal itong nanatili sa Germany para sanayin ang mga prospective crew members. Smart move mga bro, dahil training is key sa pag-handle ng ganitong kalaking investment at technology. Kapag na-commission na, ang Invincible class ay magiging pinaka-advanced na submarine sa Southeast Asia. Wow, imagine the strategic advantage Singapore will have. Pero teka, paano kung ang Philippine Navy ay magkaroon din ng submarines? Alam natin na wala pa tayong experience sa pag-operate ng submarines, pero what if we dive into this game-changing technology? Kung mag-decide ang Philippine Navy na kumuha ng submarines, magiging isang monumental leap ito para sa ating defense capabilities. We're talking about enhanced maritime security, greater deterrence against potential threats, at isang malaking boost sa ating regional standing. Pero syempre, kailangan ng matinding training at infrastructure development. Dapat tayong mag-invest sa training ng ating mga crew at sa mga support systems na kailangan para sa ganitong klaseng technology. With submarines, kayang magbigay ito ng credible defense posture. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng hardware, it's about mastering the tactics and strategies na kasama ng submarine warfare.